Guys, part 5, one day eat. Guys, pasensya na kayo sa akin Pasensya na kayo sa ano kung napapansin niyo na medyo parang nagmamadali ako magsalita kasi gusto kong masabi agad lahat yung laman ng isip ko. Gusto kong masabi agad doon sa maiksing oras lang na binibigay sa akin na 7 minutes. 7 minutes lang kasi yung sa hindi nakasanayan ko. So guys, paano ako nagpapakain ng one day eat sa Derby? Matibay ka, Mike. One day eat, Derby, bugbugoy mo yung kalapate mo sa umaga, tapos hapon go one day eat ka pa rin. Guys, sa Derby hindi na kailangan bugbugin yung mga ibon yung sa lipad. Yung 1 month na ginawa mong bugbugin yung mga kalapate sa raging, yun yung preparation nila. Pagdating ng Derby, mas kailangan nilang magpahinga. Sa akin mas kailangan nilang magpahinga kaysa bugbugin ko pa sila ng bugbugin sa kakalipad ng kakalipad. So yung iba nga ang ginagawa, tostos lang. Kasi nga yung iba, kapag dating ng Derby, yung mga kalapate natin, hindi na sila ganong lumilipad. Kasi yan yung time na matured na sila, parang nananawa na sila lipad, tsaka paparis na talaga sila, namamaris na sila. So yung kalapating namamaris, guys, hindi yan mahilig kumakain. Hindi yan siya, minsan ayaw niya kumain kasi nga, nandun siya lagi sa kaparis niya. Nandun siya lagi. Ayaw nila. Obserbahan nyo yung mga kalapatin nyo, guys. Pagdating ng mga nagpaparis na sila, pakainin nyo sila, minsan hindi yan sila kakain. Hindi yan sila kakain. Tapos makikita mo, nandun lang sila sa pugad nila. Tapos pagka wala ng pagkain, tsaka parang gusto nilang kumain. So, ganun yung mga ibon natin pagka matured na sila. So, ang ginagawa ko, hindi ko sila ganong pinapakain ng umaga. Kunyari, pahinga naman Lunes, pahinga So, hindi yung sa pagkain lang muna, hindi ko sila ganong pinapakain kasi hindi sila minsan kakain. Ito pa yung dahilan kung bakit minsan yung mga ibon natin, yung mga ibon mo, obserbahan mo, pagdating mga Derby na, hindi na sila ganong kumakain. So, parang ayaw na nila ganong kumain. So, ito yung sinasabi ko sa kanila. Bakit yung mga ibon, pagdating ng Derby na, o malayo na ilipad talaga nila, hindi sila ganong kumakain o parang iniisip mo parang wala silang ganang kumain. So ito yung isang dahilan doon. Isang dahilan diyan nagbibigay ka ng vitamins sa kanila. So kahit man tayo kung ano-ano yung binibigay natin vitamins, si MWF, halos isang buong linggo nagbibigay tayo ng vitamins kahit yung mga tao, 'di ba? Pagka nagba-vitamins tayo ng merong mga vitamins na malalakas, parang feeling natin hindi tayo nagugutom. So, ganun yung epekto ng vitamins sa katawan ng mga kalapati natin din. Hindi rin sila ganong nagugutom. So, observe nyo guys, maraming dito, maraming mga pansiero, maraming mga naglipad na pag-derby, ganun yung nangyayari. Tamad kumain yung mga kalapati, ayaw nila kumain, so, ang gagawin ko naman doon, so anong gagawin ko? Pagka gano'n na yung sistema ng mga kalapati. So halos hindi ko sila binibigyan ng pagkain ng umaga. Kung bigyan ko man sila ng pagkain ng umaga, konti lang kasi konti lang din naman yung kakainin nila. So halos wala silang pagkain noon. So bibigyan ko sila ng hapon. Anong oras ko sila bibigyan ng hapon? Binibigyan ko sila ng mga alas 3, alas 4. Doon ako magpapakain. Saktong mga gutom na yung mga ibon na yan. So, kakain talaga sila. Ayaw nila ko kakain sila kasi doon sila nagugutom. Pero guys, kung yung mga ibon nyo kumakain naman ng umaga, kumakain ng tanghali, pakainin nyo, walang problema kasi kailangan ng katawan nila yan. Pero kung ang sinasabi ko dito, kung ang mga ibon ninyo ayaw nga kumain, so kailangan nilang kumain. Hindi pwedeng puro vitamins. So pagdating sa race, ano yung ibibuild ng katawan nila, ano yung poponduhin ng katawan nila pagdating ng race o pagdating ng kargahan na. So kailangan nila kumain. Pag nagutom sila, pag binigyan ko sila ng hapon, yun, sigurado kakain sila ng marami, kakain sila. Pero yung pagkain nila, hindi pa rin yung parang puno. So hindi ganoon. So bakit ganun lang karami yung binibigay kong pagkain?
Eh meron din naman kasi silang herbal malunggay, oregano, mga binibigay ko sa kanilang mga bawang, sibuyas, luya. So ang daming vitamins niyan. Kaya nga sinasabi ko sinasabi ko sa inyo, pagka derbit, marami akong ibon, wala akong sinusubong kahit hindi ako gumagastos. Andiyan, may mga tanim akong malunggay, oregano, yun lang ang ginagamit ko sa kanila hanggang derby. Last year, kung makita niyo yung mga ibon ko, ang gaganda ng katawan, ang gaganda ng pitcho. So, last lap na, ang gaganda pa rin ng kondisyon nila. Yun lang yung binigay ko sa kanila, herbal lang. So, hindi ko kailangan magsinungaling, hindi ko kailangan magano sa inyo. So, ako nagtuturo para gumanda yung mga performance ng mga ibon natin, lalo yung mga newbie. So, at least may alam sila na idea na pwedeng gawin. So, yung mga ibon natin, kung napapakain nyo naman sila ng umaga, pakainin ninyo, papakain nyo ng hapon, pakainin ninyo. Ang sinasabi ko dito, kung yung mga ibon yun na mamaris o naggaganon o ayaw kumain kasi nga sa sobrang dami ng vitamins na pinagbibigay natin sa kanila, hindi sila nakakaramdam ng gutom. So hindi nila kailangan kumain ng umaga. Papakainin ko sila ng hapon ng mga alas 3 ng hapon. Doon na sila kakain ng dadagdagan ko na yung pagkain nila. So yun yung ginagawa ko sa kanila hanggang dulo ng derby. Pero kung kakain naman sila, kasi pag nag-herbal ka, sa akin, nag-herbal ako, kakain sila ng umaga. Hindi man ganun karami, at least kakain sila. Observe nyo yan sa mga ibon ninyo, kung derby na, kung gaano sila karami kumain ng umaga. So, hindi mo sila kailangan bigyan ng marami. So, dapat wala laging pagkain. Pagkatapos nilang tumuka, tatanggalin mo na yung mga natirang pagkain kasi pagsasawaan lang nila lagi yung pagkain pagka ganun, tatapon-tapon lang nila. So, yun yung ginagawa ko pagka derby na. So, hindi kailangan na gutumin na yung mga kalapati natin. 7 minutes guys, 7